Good morning po. Andito po tayo sa halaman natin na indigofera. Yung para pagkain ng mga animals, mga kambing, mga baka, etc. Actually, nag-training po ako sa Ubay Stock Farm tungkol sa mga damo, sa forages. Binigyan po ako ng trainer doon ng mga buto ng indigofera last September, last year, 2023. It just so happen na lahat ng mga buto na yon ay hindi nabuhay. Minsan may seminar kami, stock farm daw, pero hindi pala doon. So naligaw po ako. Siyempre wala na akong masakyan na tricycle palabas. Sa gate ako naghintay, mag-hitchhike na lang ako ng mga motor. So tamang-tama naman, may nakakilala sa akin. Pero prior to that, nakakuha na ako ng mga buto ng indigofera doon sa may gate. So I was just hoping against hope na pag itinanim ko, mabuhay. So tinanim ko po lahat ng dala ko. But again, isa lang po ang nabuhay. At ito po yun. Yan. Then, suddenly, natuklasan ko, mayroon pang siyang isang survivor. Andoon sa kabila. Maliit pa. So ito po yung malaki. Magwa 1 year po ito ngayong September. As you can see, mayroon na siyang mga bulaklak. Indigofera ang tawag po nito. Isa sa mga mahuhusay na mga pagkain ng mga animals, ng mga alagang mga hayop. So, yung Mombasa, ayan o. Yan, talagang nabuhayan ako ng Mombasa. Galing po yan sa Ubay Stock Farm. Yan. Pero yung indigofera, lahat ng binigay sa akin ng aking trainer o mga trainers, wala pong nabuhay. Ito po'y galing sa sarili kong sikap. Nung naligaw ako doon sa Ubay Stock Farm. Kasi may training daw, wala, hindi naman pala doon. May training kami tungkol sa baka, sa dairy. So as I went there, wala pala doon. So naglakad lang ako papuntang gate. Nakita ko yung mga indigofera na mga buto. So nagdala ako sa bulsa ko. Then may nakakilala sa akin. Pinasakay ako hanggang doon sa labasan. Ito po yung result. At malaki na po. Dami nito. Ano? So sinishare ko lang po kung gaano kaganda ang indigofera. Hindi pala siya basta-basta nabubuhay. Kailangan itatanim agad. Hindi dapat pinatatagal. Yan. Ito may basol-basol pa oh. May uod pa. Basol-basol yan kung tawagin sa Bisaya. Ito po oh. Very cute. Huwag lang daw masyadong nagpapapalapit yung balat mo. Kasi makati daw ito, sabi. Sabi sa YouTube, napanood ko eh. So, ganoon po kaganda itong indigofera na ito. Nakita ko po sa YouTube, hectares po ang kanilang mga tanim about this plant. Meaning, very prolific, very productive, at malaki talaga ang potential sa market. At binibinta po nila ang mga buto. Kasi hindi siya pwede sa twigs. Hindi siya pwede sa cuttings eh. I wonder if wala pa namang nag-share na tungkol sa cuttings. Di katulad ng Mombasa na napakatibay. Oh, tinan mo. Isa lang yan. Oh. Isa lang yung dinala ko. Dumami ng ganun. Doon sa likod, doon sa kabilang, sa likod ng aking farm, napakadaming Mombasa doon ng mga bago. At mayroon akong mga tanim dito. Yan, mga 45 days na po ito. Mahigit. Aray. Yan, 45 days na po ito mahigit. Mombasa po ito. Yan. Ililipat ko na yan. Itong linggo na ito. Yan.
Yun po ang Mombasa. Galing sa salitang Mombasa, African African village, Mombasa. So marahil doon yan nanggagaling yung mga Mombasa plant na ito. Yung aking dragon fruit. Saka na ako magkukontent tungkol sa dragon fruit. At least nabuhay ito. Nahulog oh. Nahulog po siya. Pati ito oh. Ibabangon natin yan. Napakatibay pala itong dragon fruit. Hindi basta-bastang namamatay. Ibang klase. Yan. Sinishare ko lang po sa inyo. Yan, ito yung kamalig natin, di ba? So ito pang Mombasa. Yan. Ito sure ball na itong mabubuhay. Si more than 45 days. You know, hindi mo natatanggalin dun sa husk. You know? Hindi mo natatanggalin. Ito. Dun sa coconut husk. Kasama ng ibabaon sa lupa sa pagtanim, yung coconut husk. Itong some kind of plant. Mombasa. Doon naman, signal. Ayun, signal. Signal grass. Kaya pala siya dumadami. Maraming bulaklak. Just like napier. Ito pa yung napier natin. Yan. Kasi ako, ibang klase. Application ko natural. Tanim araw-araw, ani araw-araw. Di ba lang hindi tanim ng marami, basta nakapagtanim kahit isa. Dalawa o tatlo kaya. O dito, mayroong mulberry. Yan. Ito, mulberry. Pinupungkaw ng kambing. Yan ang aking sugahan, no? Sa labas. Okay, maraming salamat po sa oras. Lagpas po tayo sa oras eh. Thank you so much and God bless us once again.